Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 76, mga intensyon na mapapatay ni Dishu. Binaligtad ni Linfang ang espasyo sa sandaling iyon, na naghihiwalay sa pagitan niya at ng Ningning. Tiyak na banta sa kanya ang pag-atake ng Ningning. Kapag ang Ningning ay tumagos sa balat ng isang tao, ito ay lubhang masakit, at madaling masira ang balat ng isang tao. Mahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang gayong pag-atake. Madali at ligtas na nakayanan ni Linfang ang unang pag-atake. Siyempre, ang unang pag-atake ni Dishu ay hindi ang pinaka-nakakatakot, at hindi siya unang umatake. Umasa lang siya sa kanyang dalisay at divine light na pag-atake upang harangan ang pag-atake ni Linfang. Ikalawang pag-atake, Golden Phoenix Hand. Sabi ni Dishu. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makita niyang kinokontrol ni Linfang ang dimensional na daw. Itinaas ni Dishu ang dalawang kamay at gumagundong ang gintong apoy. Malakas na yumanig ang buong espasyo. Napaatras si Linfang ng ilang hakbang. Si Dishu ay bumangon sa hangin at sumulong. 100 metro ang layo niya kay Linfang nang itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang lakas niya ay parang pasabog. Nagmukhang malungkot si Linfang sa ilalim ng pressure. Si Dishu ay isang high-level Holy Emperor, pagkatapos ng lahat, at napakalakas. May impresyon si Linfang na siya ay isang daga na nakikipaglaban sa isang tigre. Pakiramdam niya ay halos wala na siyang lakas sa mga sandaling iyon. Muling umatras si Linfang at ibinaba muli ang kanyang mga kamay. Nagulat si Dishu, hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Linfang. Ipinagpatuloy ni Dishu ang paggamit ng kanyang Golden Phoenix Hand. Ang dumadagandong na apoy ay palapit ng palapit sa dibdib ni Linfang. Mga kalahating metro ang layo nito, nanlalaki ang mga mata ng mga tao. Mabangis na tinitigan ni Holy Fort si Linfang. Crush mo siya. Galit na bulong ni Moda. Mukhang nag-aalala si Song Zuang. Kakayanin kaya ni Linfang ang pag-ataking iyon? Bakit siya umatras? Ano ang balak niyang gawin? Great Hidden and Silent Deployment Spell, I activate. Tulad ng iniisip ng lahat na matatalo si Linfang, bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay. 100 metrong lapad na deployment spell ang lumitaw sa paligid ng Dishu. Naglalaman ito ng itim na demonyong layunin. Sinamantala ni Linfang ang pagkakataong makalayo kay Dishu. Si Dishu ay mukhang malungkot. Hindi niya nakita si Linfang na nag-deploy ng spell. Bagamat may katawan siyang bata, napaka-mature niya, at nakaramdam siya ng hiya ng mga sandaling iyon. Golden Phoenix Hand, masira. Sigaw ni Dishu. Dalawang Golden Phoenix na kamay ang lumitaw at binomba ang Great Hidden and Silent Deployment Spell. Ang deployment spell ay hindi nagkaroon ng oras upang maabot ang pinakamataas na kapangyarihan nito, ngunit si Dishu ay nag-aksaya din ng isang pag-atake upang masira ito. Nakatiis si Linfang sa pangalawang pag-atake at ligtas at maayos. Galit na galit si Dishu. Matagal na siyang walang ganoong pakiramdam. Si Linfang ay isa lamang low-level Holy Emperor, ngunit nagawa niyang linlangan siya sa pamamagitan ng paglalagay ng deployment spell nang hindi niya napapansin at nagawa niyang pigilan siya sa ganoong paraan. Nagkaroon ng mod ang lahat, lalo na iyong mga matagal nang nakatayo sa taas. Hindi nila Jin-asto ang naprovoke. Ikatlong pag-atake, Holy Splendid Chop. Hindi binigyan ni Dishu ng oras si Linfang para magpahinga. Matapos maputol ang deployment spell, agad siyang umatake muli. Isang matalim na gintong talam ang lumitaw. Sinundan ito ng sonic boom habang gumagalaw ito. Dumating ito sa harap ni Linfang sa isang kisap mata, tinutukan ng ikatlong mata ni Linfang. Anong delikadong pag-atake? Naglalaman ito ng napakagandang divine power. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Linfang. Naglabas siya ng lakas hanggat kaya niya at itinaas ang mga kamay bago inatake ang gintong talam. Ngunit ang gintong talam ay kumilos ng napakabilis. Bukod dito, may malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila. Ginamit ni Linfang ang kanyang buong lakas, ngunit malamang na hindi niya mapigilan ang pag-atake. Whoosh! Naputol ang lakas ni Linfang, ginawa ni Linfang ang lahat para makaiwas. Lumipad ang matalim na talam sa kanyang ulo at bumagsak sa drum. Natangay ang mga alagad sa tabi ng tambol. Ika-4 na pag-atake, Blitz Chop. Wala nang oras si Linfang para magpahinga. Muling umatake si Dishu, na parang sinusubukan niyang patayin si Linfang. Lumitaw ang dalawang gintong blade, mas mabilis pa ang mga ito kaysa sa naunang pag-atake habang pinutol nila ang ulo ni Linfang. Mabilis na nakahinga ang lahat, at mukhang kinakabahan. Ang dalawang gintong talam ay umabot sa ulo ni Linfang at tumusok. Hindi kaya mamamatay si Linfang ngayon. Humagalpak ng tawa si Moda. Haha. Sa wakas, napatay ni Dishu si Linfang. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang posisyon bilang Holy Fourth, walang sino man ang makakapagbanta sa kanya saglit. Mabagal na lumipas ang oras. Ang kapaligiran ay napuno ng nakamamatay na enerhiya. Binawi ni Dishu ang kanyang mga kamay, nawala ang kanyang evil energy at ngumiti siya. Mukha siyang masayahin pero makasalaan ng bata. Hindi siya kamukha ng inosenteng batang lalaki noong dumating siya. Iyon ay si Dishu, isang napili.
Hindi siya mas dalisay kaysa sa mga Demon Cultivator, kahit na kontrolado niya ang Divine Power at isang pinili, ngunit walang nang ahas na sabihin iyon. Napabuntong hininga si Zuan Yuan mo. Nalungkot siya para kay Lin Fang. Ang lungkot naman. Nabigo siya. Pinagalitan ni Lin Fang si Dishu sa kanyang tahimik at hindi nakikitang deployment spell. Hindi inisip ni Zuan Yuan mo na nagkamali ang kanyang guro, nalulungkot lang siya para kay Lin Fang. Nako, nabigo si Lin Fang. Inanunsyo ko na si Lin Fang. Huminga ng malalim si Zuan Yuan mo, malapit nang ipahayag na tapos na ang engranding seremonya. Teka, sinong nagsabing patay na ako? Sabi ni Lin Fang, muling lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Nakatayo siya sa langit sa itaas ng stage. Hindi makapaniwala si Dishu sa kanyang mga mata. Si Lin Fang ay hindi patay. Paano naging posible iyon? Siya ay hindi kailanman nabigo gamit ang kanyang pag-atake ng Blitz Chop. Kahit si Bodhidharma ay hindi nakayanan. Nagawa ni Lin Fang, isang mababang antas na Holy Emperor. Si Zuan Yuan mo at ang lahat ay tumingin kay Lin Fang, at hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Hindi siya patay. Nagulat si Moda, paano nangyari ito? Ganoon ba kalakas si Lin Fang? Nabigo si Moda, paano siya magiging masaya kung hindi patay si Lin Fang? Tumingin si Song Zuang kay Lin Fang ng mahinahon, at pagkatapos ay tumingin kay Dishu. Si Dishu ay mukhang malungkot. Nang mapansin ni Song Zuang ang ekspresyon ni Dishu, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Masyado kang napunta ngayon. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 77, Gabi-gabing talakayan. Tumingin si Song Zuang kay Dishu at sinabi sa kanya ng telepatiko. Hindi ka pinapayagang sumalungat sa utos ko. Nawala ang ngiti ni Dishu. Hindi na siya tumingin sa lahat ng saint. Hindi ka karapat-dapat na kontrolin ng divine power. Sabi ni Song Zuang. Kalokohan, lalo na't hindi ka kwalipikadong gumamit ng divine power. Tumiti si Dishu ng mapanukso, bago siya tumalikod. Nagalit si Song Zuang, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang pagkayom ng kanyang mga kamao. Muli siyang tumingin kay Lin Fang. Akala ko nagtagumpay si Lin Fang. Isa na siyang Supreme Elder. Ipinahayag ni Zuan Yuan mo, bumalik sa kanyang kamalayan at ngumiti. Ang lahat ng mga disipulo ay lumuhad at masayang binati si Lin Fang. May impresyon si Lin Fang na siya ay nananaginip. Ilang segundo bago, muntik na siyang mamatay, pero ngayon, naging first-class member na siya ng God Sect. Isa na siya ngayon sa pinakamalakas na cultivator ng sekta. Si Dishu ay kapwa niya disipulo. Kahit na gusto niyang patayin si Lin Fang, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses bago subukan dahil pareho na sila ni Lin Fang sa katayuan sa lipunan. Si Dishu ay mukhang malungkot at lumala. Hindi maintindihan ni Lin Fang kung bakit ang kanyang Great Hidden and Silent Deployment Spell ay nagpagalit kay Dishu. Aalis na sana si Dishu nang ngumiti sa kanya si Zuan Yuan mo at nagtanong. Guro, pakibigay kay Lin Fang ang kanyang Supreme Elder Anteng-Anteng. Dito. Naaasar na sabi ni Dishu. Inihagis niya ang gintong Anteng-Anteng sa paanan ni Lin Fang, pinahiya siya sa harap ng lahat. Sina Lin Fang at Dishu ay parehong Supreme Elder na ngayon. Wala ni isa sa kanila ang may mas mataas na katayuan sa lipunan, kaya't maaari lamang ipahiya ni Dishu si Lin Fang ng ganoon. Si Lin Fang ay mas mahina kaysa kay Dishu, kaya hindi sila maaaring lumaban sa pantay na termino. Mapapahiya lang ni Dishu si Lin Fang gamit ang mga ganitong pamamaraan. Tiningnan ni Lin Fang ang anteng-anteng sa lupa. Si Zuan Yuan mo at ang mga Holy Cultivator ay may iba't ibang ekspresyon. Namula ang mukha ni Lin Fang sa galit, itinaas niya ang kanyang kaliwang paa at tinapik. Dinurog niya ng paa ang anteng-anteng. Mula ngayon, isa na akong Supreme Elder na walang anteng-anteng. May tumututol ba? Galit na sigaw ni Lin Fang, bahagya pang sumulyap kay Dishu bago siya umalis sa stage. Hindi nagbibigay ng anumang mukha kay Dishu. Bakit kita bibigyan ng mukha kung hindi mo ako bibigyan ng mukha? Gusto mo akong patayin? Halika na, gawin mo ang iyong makakaya. Pero iisipin ng mga tao na gusto mong ay bully ang mahihina kapag hindi ka nasisiyahan. Masisira ba nito ang iyong reputasyon? Naisip ni Lin Fang. Umalis si Lin Fang. Sinundan siya ni Song Zuang. Napahiya ang lahat, hindi alam ang gagawin. Lahat ay maaaring umalis. Sigaw ni Dishu. Alam ng maraming tao kung gaano ka-irritable ang gayong mga tao. Kung mas mataas ang katayuan sa lipunan ng isang tao, mas mapagmataas sila, ngunit sa parehong oras ay madalas nilang nais na magmukhang mapagbigay. Naunang umalis ang mga Holy Cultivator. Wala silang masabi kay Dishu, dahil bihira nila siyang makita. Hindi nila kailangang bigyan siya ng anumang mukha. Napakunot ang noo ni Dishu nang makita niyang umalis ng ganoon ang 4 na Holy Cultivator, at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi kasama si Holy First, tinuruan niya sana ng magandang aral ang 3. Umalis din si Dishu, ngunit hindi niya nakalimutan si Lin Fang. Sa una, maganda ang mood niya nang dumating siya, ngunit nakita niya kung gaano kalakas si Lin Fang.
Balang araw, maaaring malampasan siya ni Linfang. Nag-alala iyon sa kanya. Pansamantala, naisip niyang ang pagpapahiya sa kanya ay ang pinakamahusay, ngunit pinahiya rin siya ni Linfang. Mula ngayon, isa na akong Supreme Elder na walang anteng-anteng. May tumututol ba? Napaka-agresibo at mayabang. Malamang na pinag-uusapan iyon ng mga tao sa lahat ng dako sa supranatural na rehiyon. Si Zuan Yuan mo ay mukhang napahiya pagkatapos ng engranding seremonya. Siya ang namamahala sa kaganapan, ngunit siya ay may mas mababang katayuan kaysa sa Dishu. Sa gabi, kumikislap ang mga bituin sa langit. Si Linfang ay nag-iisa, umiinom ng alak ni Tang Yuyu. Umalis na siya sa God Sect. Siya ay nasa isang ilog, nakaupo sa isang tulay. Naglalasing at nag-iisip, tinadtad ng mahabang espada ang mundo, daan-daang taon, maraming apo, pag-ibig, kaibigan, asawa, saan makakahanap ng asawa? Wow, kalungkutan. Tumingin si Linfang sa langit at kumanta. Ang kalungkutan ay bahagi ng buhay. Ang pagkakaroon ng natural at walang pigil na buhay, pagiging nasa tuktok at pinuputol ang mundo ng isang espada, 100 taon, isang magandang reputasyon, paglilinang, mga kababaihan, maaari bang maging bato ang puso ng isa? Tanong ng isang tao sa likod ni Linfang. Hindi na kailangang lumingon ni Linfang, alam niyang si Song Zuang iyon. Si Song Zuang ay halos naging anino niya, sinusundan siya kung saan-saan. Paano ka nandito? Tanong ni Linfang, naghagis ng walang laman na bote sa ilog. Inalis ng batis ang bote. Tumiti si Song Zuang at umupo sa tabi ni Linfang. May hawak din siyang 2 bote ng alak. Tumiti siya at sinabing, gusto kong maglasing kasama ka ngayon. Hindi ko alam na lasing ka na, at mag-isa. Bad mood ka ba? Tumiti ng malawak si Song Zuang. Inilagay niya ang isang bote sa tabi ni Linfang, at binuksan ang isa pa, na natapos niya sa ilang lagok. Gusto mo bang subukan ang dala kong alak? Ayos lang, sabi ni Song Zuang. Nag-alinlangan si Linfang, ngunit kinuha ito at ibinaba. Bigla siyang nagulat. Anong klaseng alak ito? Biglang naramdaman ni Linfang ang lamig ng yelo at hindi gaanong nalulumbay. Iba ito sa alak ni Tang Yuyu. Nang uminom siya ng alak ni Yuyu, mabilis gumaling ang chi at mga sugat, ngunit pinalakas din ito ang lahat ng uri ng emosyon. Dahil sa alak ni Song Zuang, nanlamig siya at walang pakialam. Pinakalma siya nito. Ako mismo ang gumagawa. Tinawag ko itong depression cutter. Sabi ni Song Zuang, habang nakatingin sa mga bituin. Pamutol ng depresyon. Ito ay isang masarap na alak. Pantay ng ngiti ni Linfang. Gusto mong subukan ang akin? Tanong niya, binigay ang isang bote ng Yuyu's alcohol kay Song Zuang. Ininom ito ni Song Zuang at namula ang kanyang mukha, pakiramdam niya ay nasusunog siya. Gaano kalakas? At maaari nitong palakasin ang chi ng mga tao. Sabi ni Song Zuang. Natulala siya. Ang alak ni Linfang ay nakapagpapagaling. Ito ay mula sa aking sariling bayan, mabuti, ang aking pangalawang tinubuang bayan. Sabi ni Linfang. Habang nagsasalita siya, naalala niya na siya ay orihinal na nanggaling sa Earth at hindi sa kontinente ng 9 na ulap. Sa Earth, hindi mapapagaling ng alkohol ang mga tao, ngunit ang pag-inom ay isang bagay na ginawa ng mga tao kapag nagbahagi sila ng isang masayang sandali sa mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Ang alak ni Yuyu ay marahil ang pinakamahusay sa kontinente ng 9 na ulap. Mukhang depressed ka, maaari mo akong kausapin kung gusto mo, sabi ni Song Zuang, na naglabas ng higit pang mga bote. Napatingin si Linfang kay Song Zuang. Si Song Zuang ay misteryoso, ngunit siya ay tila tapat at maalalahanin. Hindi ako mula sa kontinente ng mga Diyos, alam mo ba? Humigop si Linfang. Walang sawang tumango si Song Zuang. Hindi naman siya mukhang nagulat. Hindi ka ba nagulat? Tanong ni Linfang. Galing ka sa Continent of the Nine Clouds, tama ba? Tumiti si Song Zuang. Nagulat si Linfang. Siya ang pangalawang tao na nakakaalam na siya ay mula sa kontinente ng 9 na ulap. Ang una ay si Patriarch Zijian. Alam mo rin ang tungkol sa Continent of the Nine Clouds, parang ang walang kapantay na martial god, 2 aklat. Kabanata 78, ang lakas ni Song Zuang. Siyempre, alam ko, ang kontinente ng 9 na ulap ay isa sa mga unang daigdig na binuo ng kontinente ng mga Diyos. Nahahati ito sa 9 na rehiyon. Ang bawat rehiyon ay may maliliit na mundo na konektado. Tama ba ako? Tumiti si Song Zuang, ibinaling ang kanyang ulo kay Linfang. Tumango si Linfang. Ang kontinente ng 9 na ulap ay may mga dambana na nilikha ng mga miyembro ng kontinente ng mga Diyos. Ngunit marami sa mga tagapagtatag ng mga dambana ay mga Diyos at sila ay nakatayong malayo sa mga makamundong gawain. Medyo retired na sila, kaya naman mahirap silang hanapin. Sabi ni Song Zuang. Talagang nagulat si Linfang. Ang kontinente ng Nine Clouds Shrines ay nilikha ng mga Diyos mula sa kontinente ng mga Diyos. Marahil ay mayroon pa ring mga daanan sa pagitan ng magkabilang mundo. Naalala ni Linfang 100 taon na ang nakalilipas nang nawasak ang mga dambana.
Ang Fortune Shrine ay sumailalim sa isang sakuna. Ang manghuhula ay nagplano at nabigo. Ang Fire Shrine at ilang iba pa ay nagsanib sanhi upang salakayin ang Fortune Shrine. Sa huli, namatay na ang pinuno ng Fortune Shrine. Lubhang malungkot pa rin si Lin Feng dahil doon. May pakana ang manghuhula laban sa kanya, na nagpagalit kay Lin Feng. Itinuring niya ang manghuhula bilang isang guro, isang ama, at isang miyembro ng kanyang pamilya. Nakakalungkot. Lin Feng, alam mo ba na ang ilang mga tao mula sa kontinente ng mga Diyos ay nasa kontinente ng Siyam na Ulap? Tanong ni Song Zuang na nakakunot ang noo. Tumanggo si Lin Feng. Sinabi sa kanya ni Patriarch Zijian ang tungkol doon. Baka may panganib na nakatago sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sa makatuwid, umaasa si Lin Feng na makakalusot siya ng mabilis upang protektahan ang kontinente ng Siyam na Ulap. 30,000 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng labanan noong sinaunang panahon, maraming malalakas na cultivator ang nawala nang hindi nagiiwan ng bakas. Ang ilan sa kanila ay namatay sa Demon Corpses Hill. Ang ilan sa kanila ay namatay sa Desiccation at Desolation Sea, ang ilan sa kanila ay namatay sa ibang mga lugar. Ang ilan sa kanila ay nawala dahil tumakas sila sa kontinente ng Siyam na Ulap. Paliwanag ni Song Zuang. Sa pagkakaalam ko, mayroong isang Sword Supreme Cultivator, isang Beast Supreme Cultivator at isang Female Supreme Cultivator na pumunta sa Continent of the Nine Clouds. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Talaga. Malubhang nasugatan sila noon nang pumunta sila sa kontinente ng Siyam na Ulap. Siyempre, baka may iba pang malalakas na cultivator ang pumunta doon, ngunit walang nakakaalam nito. Malungkot na dagdag ni Song Zuang. Tumanggo si Lin Feng. Marahil ay may iba pang mga tao, tulad ni Zhu Bagyo, ang Supreme Cultivator. Pumunta siya sa kontinente ng Siyam na Ulap at pagkaraan ng mahabang panahon ay nabawi niya ang kanyang mga alaala. Sige, change topic tayo. Naglakas loob kang ipahiya si Dishu ngayon, sabi ni Song Zuang, umiinom at nakangisi. Walang pakialam nang ngumiti si Lin Feng. Wala akong isiniwalat. Talaga. At inihagis ni Dishu ang anteng-anteng sa iyong paanan. Kung kinuha mo ito, mawawalan ka na ng mukha bilang Supreme Elder. Sabi ni Song Zuang, tumanggo at ngumiti ng malapad. Pero ngayon, na-offend ko si Dishu. Malamang na magdudulot siya ng gulo sa hinaharap. Sagot ni Lin Feng, malamig na ngumiti. Tumanggo si Song Zuang. Alam niya kung paano si Dishu. Ngunit bilang isang Supreme Elder, tama na gawin ang mga bagay na iyon. May kompetisyon din sa God's Sect. Komento ni Lin Feng, umiinom. Tumingin siya sa isang palasyo sa abot-tanaw, na pag-aari ni Dishu. Tumingin din si Song Zuang sa malayo, at nakita ang tuktok ng isang palasyo sa itaas ng mga ulap. Tumiti siya ng malamig. Kung nandoon ang Supreme Patriarch, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng ganoon. Ang ibig mong sabihin ay guro ni Fan Shengjun. Tanong ni Lin Feng. Umiling si Song Zuang at ngumiti, hindi niya guro, ama niya. Ang ama ni Fan Shengjun ay tinatawag na Fan Tiangang. Siya ang pinakamalakas na cultivator ng God's Sect. Dati siyang Patriarch ng God's Sect, ngunit ngayon ay miyembro na siya ng Holy Shrine, isang sage. Sage. Hindi ba ang sage ang pinakamataas na titulo sa Holy Shrines? Tanong ni Lin Feng. Ang guro ng matandang baka ay isang espiritual na nilalang, ngunit ano ang kanyang posisyon sa hierarchy ng mga dambana? Tumawa si Song Zuang. Siyempre hindi naman. Ang apat na sage ay may mga pribilehiyo, bagaman. Dahil gusto mong malaman ang higit pa, maaari kong sabihin sa iyo ang higit pa. Sa ganoong paraan, kapag naging Holy Cultivator at sumali sa Holy Shrine, hindi ka mawawalan ng mukha. Pang-aasar ni Song Zuang. Hindi niya pinagtatawanan si Lin Feng, nagbibiro lang siya sa paraang palakaibigan. Salamat, kapatid na Song Zuang. Pagsang-ayon ni Lin Feng, tumatawa at kinuyam ang kanyang kamao. Haha, mabuti, mabuti, hehe. Sagot ni Song Zuang, tumatawa at nagkakamot ng ilong. Sa Holy Shrine ng Supranatural Region, mayroong isang napaka-espesipikong hierarchy. Mula sa pinakamataas na ranggo hanggang sa mas mababang ranggo, mayroong pinuno ng dambana, ang mga makadiyos na anak, 5 dakilang Dhammapala at 4 na sage, at mga Holy Cultivator. Ang mga hanay ng Dhammapala at mga sage ay katumbas. Malamang naiintindihan mo na ang ranggo ng mga Holy Cultivator, sila ang 4 na Holy Cultivator. Sabi ni Song Zuang. Nagtaka si Lin Feng kung ano ang hanay ni Nahumo at Master Ox. Sage man lang sila, naisip niya. At ano ang tungkol sa Dhammapalas? Alam ni Lin Feng na si Yuan Koi, ang pumatay sa Broken Soul Di, ay isa sa 5 Dhammapalas. Song Zuang, tinuturing mo ba akong kaibigan? Tanong ni Lin Feng na nakakunot ang noo. Agad na nawala ang ngiti ni Song Zuang. Lin Feng, sasabihin ko sa iyo kung ano ang tunay kong katayuan sa lipunan sooner or later. Galing din ako sa Holy Shrine. Hindi naman mababa ang ranggo ko. Iyan lang ang masasabi ko sa iyo sa ngayon. Sabi ni Song Zuang. Alam niya kung ano ang gustong itanong ni Lin Feng.
Medyo gamaan ang pakiramdam ni Linfang. Hindi siya sinabihan ni Master Ox na layuan si Song Zuang, na nagpapatunay na kilala niya si Song Zuang. Gaano kakalakas? Tanong ni Linfang. Tumiti si Song Zuang at sinulyapan ang palasyo ni Dishu sa abot tanaw. Sinabi niya, hindi ako mas mahina kaysa kay Dishu. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 79, pagbabalik sa makadiyos na libingan. Sige, huwag ka masyadong mag-isip. Gusto ko nang matulog. Kailangan mong maging handa para sa kompetisyon ng mga Holy Cultivator sa loob ng ilang araw. Alis na ako. Sabi ni Song Zuang, tinapos ang kanyang inumin at itinapon ang bote sa ilog bago siya nawala. Nagpatuloy si Linfang sa pag-inom ng mag-isa pagkaalis ni Song Zuang. Nagtataka ako kung kumusta na si Mengqing at Yuyu. Pupunta ako at tingnan. Naisip ni Linfang. Pagkatapos ay pumunta siya sa Star World. Sa daanan, 3 silweta ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagresolba sa 3 dakilang mga santo ng hayop. Pagbati, guro. Sabi ng talong halimaw. Si Linfang ang kanilang Panginoon at iginagalang nila siya ngayon. Matagal na silang nalampasan ni Linfang. Tayo. Kumusta ang mga asawa ko? Tanong ni Linfang, kumakaway upang iguhit pabalik ang 3 cultivator. Tumayo ang 3 halimaw, ang kanilang pinuno ay sumagot. Guro, naabot na nila ang isang napakahalagang sandali sa kanilang paglilinang, titingnan natin kung maaari silang makalusot sa sapin ng Supreme Holy King. Depende sa kanila. Ano? Kataas-taasang Holy King. Mabilis yun. Nagulat si Linfang, ngunit mabilis siyang kumalma. Buti na lang kung mabilis silang umunlad. Siyempre, para kay Linfang, na naging makadiyos na emperador, napakahina pa rin nila para tulungan siya. Guro, ang espiritual na chi sa mundong ito ay hindi sapat. Natatakot ako. Sabi ng pinuno habang nag-iisip si Linfang. Bumalik si Linfang sa kanya. Dati, kailangan niyang kumbansihin ang mga ito na gawin ang mga bagay-bagay, ngayon malakas na siya para mapag-usapan sila. Anong kinakatakutan mo? Ano ang mangyayari? Tanong ni Linfang, nakasimangot. Natatakot ako na ang lugar na ito ay gumuho at mabulok. Ang lahat ng mga hayop ay tumigil sa pag-unlad dito dahil ang iyong 2 asawa ay mas mahalaga. Mabilis na sabi ng hayop. Naramdaman ni Linfang ang espiritual na chi, at sa katunayan, mas kaunti kaysa dati. Hindi kaya mabilis na umunlad sina Mengqing at Yuyu kaya mabilis nilang naubos ang lahat ng chi. Mayroon akong 100,000 bato ng Diyos. Marahil ay hindi mo pa nakikita ang mga bato ng Diyos, ngunit ang mga ito ay lubos na nakakatulong sa paglusot. Ikaw at ang iba ay maaaring ibahagi ang mga ito, 10,000 bawat isa. Absorb their strength, tama na. Tingnan kung lahat kayo ay maaaring maging Supreme Holy Kings. Sabi ni Linfang, binigay ang Godly Stone sa pinuno. Masayang kumikinang ang mga mata ng 3 halimaw. Ang espiritual na chi na lumabas mula sa makadiyos na mga bato ay higit na dalisay kaysa sa espiritual na chi ng Star World. Maraming salamat sa iyong kabaitan, guro. Sabay-sabay na sabi ng 3 halimaw, lumuhad. Para magpasalamat sa akin, pumunta ka at magpakatatag ka. Kakailanganin ko ang mga katulong sa hinaharap. Kung hindi ka magiging Holy Emperors, wala kang silbi sa akin. Oo, guro. Sabi ng 3 halimaw. Nasa ilalim sila ng pressure, ngunit kailangan ni Linfang na bigyan sila ng pressure. Ang 3 halimaw ay nawala mula sa daanan, pagkatapos ay ibinahagi ang makadiyos na mga bato at nagpunta upang magnilay sa pag-iisa. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa palasyo, na hindi kalayuan. Ang kanyang 2 asawa ay nagsasanay doon. Ang espiritual na chi dito ay hindi na masyadong makapal. Ito ay hindi sapat para sa kanila. Alis na, sigaw ni Linfang. 100,000 godly stones ang lumitaw, pinalibutan sila ng ipinagbabawal na lakas at ang kanilang espiritual na chi ay sumabog at sumalakay sa buong Star World. Biglang, ang espiritual na chi sa Star World ay mas makapal. Hindi ganoon kakapal ang espiritual na chi noong mga araw na dumating ako sa Star World, naisip niya. Ang mga hayop ay umungal nang ang espiritual na chi ng godly stones ay sumalakay sa Star World. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, kumulog ang ilang mga gintong ilaw. Haha, nakalusot ako, haha. Tumawa ng malakas ang isang matandang lalaki na naka-blue-green na robo. Binuksan niya ang kanyang mga braso, napapaligiran ng gintong kidlat. Siya ay nakapasok sa Supreme Holy King Layer. Siya ang unang halimaw na gumawa nito. Malapit nang masira ang iba. Siya ang unang kataas-taasang Holy King. Bulong ni Linfang. Humanga si Linfang. Ang hayop na iyon ang tumulong sa kanya na lumaban sa mga miyembro ng Fire Shrine noong hinahabol nila siya. Blue-green Ox, halika rito. Sigaw ni Linfang. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matanda. Tumingin siya kay Linfang at mabilis na lumapit sa kanya. Ikaw si Linfang. Tumingin siya kay Linfang sa kakaibang paraan. Tumiti si Linfang at tumango. Matagal nang hindi nagkita, Blue-green Ox. Linfang, ang lakas mo. Hindi na makita ng Blue-green Ox ang lakas ni Linfang.
Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ako ay isa ng Diyos. Tumiti si Linfang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, pinalibutan ng mga ilaw ang Blue-Green Ox at inindayog siya pabalik-balik. Malaking nagbago ang ekspresyon ng Blue-Green Ox. Hindi na niya nakontrol ang katawan niya. Kinokontrol siya ni Linfang ng buo. Ganyan ka na ba kalakas? Natuwa si Blue-Green Ox. Tumingin siya kay Linfang ng may paghanga. Si Linfang ay ang kanyang guro, kung tutuusin. Mahinahong ngumiti si Linfang at ibinalik ang Blue-Green Ox sa lupa. Kakaalis lang ng 3 pang Bestial Saint. Nakakuha ka rin ng ilang Godly Stones, tama ba? Tanong ni Linfang. Mukhang tuwang-tuwa ang Blue-Green Ox at sinabing. Ang mga Godly Stone, ikaw. Sa katunayan, binigyan ko kayo ng Godly Stones para tulungan kayong lahat na makalusot. Tumango si Linfang. Lumuhad ang Blue-Green Ox at magalang na sinabi. Guro, maraming beses kitang nasaktan noong mga araw, patawarin mo sana ako. Sige, tumayo ka. Nakangiting sabi ni Linfang. Tumayo si Blue-Green Ox, na konsensya. Hindi siya mukhang mayabang gaya ng 100 taon na ang nakaraan. Blue-Green Ox, protektahan ang daanan. Sigurado ako na sa lalong madaling panahon, ang iba pang mga Bestial Saint ay makakalusot. Naiintindihan ko, Master. Sagot ni Blue-Green Ox, na kinuyam ang kanyang kamao. Tumango si Linfang, sumulyap sa palasyo. Mengching at ikaw malamang na malapit ka nang makapasok sa Supreme Holy King Lair. Gayunpaman, walang makakatulong sa kanila. Kumikislap si Linfang at nawala sa daanan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Blue-Green Ox. Noong mga araw, si Linfang ay humingi ng tulong sa kanila, at ngayon siya ay napakalakas. Humanga ang Blue-Green Ox dahil mabait siya sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 80, Pagpupulong ng Sekta. Nanatili si Linfang sa tabi ng ilog buong gabi. Nang gabing iyon, pinagmasdan ni Linfang ang langit, ang daloy ng ilog, ang tulay. Nakinig siya sa nakaka-relax na tunog ng ilog, at tumingin sa nakakapanatag na halo ng mga bituin. Nakahinga siya ng maluwag. Naramdaman niya ang symbiosis sa mga elemento. Ang maliit na tulay at matataas na pavilion ay gawa sa kahoy. Ang tunog ng tubig, ang tubig ay malambot. Ang mga bituin ay ang kakanyahan ng sansinukob, sila ay kalmado mismo. Ang mga palaka ay tumili at gumagalaw ng matulin, sila mismo ang kilusan. Sa gabing iyon, ang daw ni Linfang ay bumuti ng husto. Kahit na hindi umabot sa ikalawang antas ang kanyang 5 elemento na daw, hindi naman sila nakalayo. Ang demand daw ni Linfang ay nasa level 3 na, ito ay kung paano siya naging isang low-level Holy Emperor. Ngunit para maging isang mid-level Holy Emperor, kailangan niyang gawin ang maraming uri ng daw na maabot ang ikalawang antas, at pagkatapos ay ang pangatlo. Ang pulang araw ay dahan-daang sumikat sa abot tanaw at pinaliwanagan si Linfang. Mas lalong uminit ang pakiramdam niya. Kataas-taas ang Elder Linfang, pumunta sa Patriarch's Pavilion. Isang boses na sumigaw kay Linfang ng telepatiko. Sumimangot si Linfang at tumingin sa direksyon ng pavilion ni Fan Shengjun. Boses iyon ni Fan Shengjun. Malamang may kailangan siya. Lumipad si Linfang nang walang pag-aalinlangan at lumipad patungo sa palasyo ni Fan Shengjun. Napakabilis, nakarating siya sa harap ng palasyo ni Fan Shengjun. Nasa pintuan si Wulin, naghihintay kay Linfang. Hindi masyadong maganda ang pakiramdam ni Wulin na makita si Linfang, ngunit hindi siya nang ahas na ipakita ito. Si Linfang ay naging isang uri ng ninuno sa kanya, siya ay isang Supreme Elder. Ano ang magagawa niya laban sa kanya? Pakipasok, Ancestor. Sabi ni Wulin, magalang na binuksan ang pinto. Tumiti si Linfang at dahan-daang pumasok. Tito Linfang, may gusto akong sabihin sa iyo. Ikinalulungkot ko ang pag-istorbo sa iyo. Sabi ni Fan Shengjun nang pumasok si Linfang sa main hall. Tumiti siya ng paumanhin at kinuyam ang kamao. Umiling si Linfang. Sanay na siyang tawaging kapatid ni Fan Shengjun, hindi uncle. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa mga ranggo, kaya kailangan niyang masanay. Kung si Wulin ay naging Supreme Elder balang araw, tatawagan din siyang tito ni Fan Shengjun, normal lang iyon. Patriarch, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Linfang. Hindi siya tinawag ni Linfang na anak ko o anumang bagay na ganoon. Tinawag niya lang siyang Patriarch. Lubos niyang iginagalang si Patriarch Fan Shengjun. Pagkatapos ng lahat, si Fan Shengjun ay hindi isang ordinaryong Patriarch, at ang kanyang ama ay isa sa mga sage ng Holy Shrine. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ang Holy Shrine at ang God Sect ay konektado sa paraang sila. Alam ni Fan Shengjun na si Linfang ay hindi isang taong masyadong nagmamalasakit sa mga ranggo sa lipunan, kaya nang marinig niyang tinawag siya ni Linfang na Patriarch, buong puso siyang ngumiti at sinabing, Uncle Linfang, isa ka ng Supreme Elder ngayon, kaya ikaw. Kailangan ng isang palasyo, ito ay magiging isang simbolo ng iyong kapangyarihan. May mga pribilehiyo ka rin.
Sa makatuwid, kailangan kong maghanda ng isa para sa iyo, mayroon ka bang anumang mga kinakailangan? Wala akong pakialam. Makakapagdesisyon ka. Nakangiting sabi ni Linfang. Hindi naman siya materialistikong tao. Tito, alam kong maliit na bagay ito sa iyo, ngunit hindi papayag si Supreme Elder Dishu na gumawa ang sekta ng palasyo para sa iyo. At ang Holy Fourth ay laban din dito. Sabi nila, sayang ang pagtatayo ng palasyo sa human at material resources, sabi nila ikaw. Huminto si Fan Shengjun. Malungkot na ang itsura ni Linfang. Ako ano? Kumunat ang noo ni Linfang. Sabi nila makakahanap ka ng lugar kung gusto mo, pero hindi nila papayagan ang sino man na magtayo ng isa para sa iyo. Sabi ni Fan Shengjun, nakangiting pilit. Alam niyang magagalit si Linfang. Gaya ng inaasahan, ngumiti ng malamig si Linfang. Biglang nakaramdam ng yelo si Fan Shengjun. Kehe, ang ganda ni Supreme Elder Dishu at Holy Fourth. Sabi ni Linfang, nakangiting malamig. Galit na galit siya sa loob. Si Dishu ay isa na ngayon sa kanyang mga kaaway. Walang pakialam si Linfang sa Holy Fourth. Inaasahan ni Linfang na maging Holy Fifth, at tuturuan niya ng magandang aral ang Holy Fourth Moda. Tungkol sa Dishu, walang magagawa si Linfang. Kailangan muna niyang maging malakas. Hindi pa siya makakalaban ni Dishu. Si Dishu ang may pinakamataas na katayuan sa sekta. Ngunit hindi siya natakot ni Linfang. Sa una ay wala siyang pakialam, ngunit dahil gusto siyang ipahiya ni Dishu sa lahat ng oras, kailangan gumawa ng isang bagay si Linfang. Kung hindi, lahat ng mga alagad ng sekta ay magtatawanan sa kanya. Ano sa tingin mo, Patriarch? Tanong ni Linfang kay Fan Shengjun. Tumiti si Fan Shengjun at sinabi, gusto kong magtayo ng palasyo para sa iyo, ngunit hindi ako pinayagan ni Supreme Elder Dishu. Sabi niya hanggat hindi babalik ang tatay ko at pumayag na magtayo ng palasyo para sa iyo, wala tayong gagawin. Oh, nakita ko, hehe. Gusto ni Supreme Elder Dishu na bumalik ang isang sage ng Holy Shrine ng supranatural na rehiyon. Tumiti si Linfang ng malamig. Kumunat ang noo ni Fan Shengjun. Masyadong malayo ang narating ni Dishu. Dahil wala roon ang ama ni Fan Shengjun, masyado siyang lumaya. Tito Linfang, magsisimula na ang pulong ng sekta. Dahil isa kang Supreme Elder, dapat kang dumalo. Sabi ni Fan Shengjun kay Linfang. Sino ang dadalo sa pulong? Tanong ni Linfang, nakasimangot. Dishu, Bodhidharma, Han Xianzi, at ang apat na Holy Cultivator, pati na rin kami ni Zuan Yuan mo. Sagot ni Fan Shengjun. Tumanggo si Linfang. Sige, dadalo ako. Mag-uusap tayo. Sabi ni Linfang na malamig na nakangiti. Parang galit pa siya. Alam ni Fan Shengjun na hindi pumayag si Dishu na magtayo ng palasyo para kay Linfang para lang ipahiya siya. Hindi gaanong nagsalita si Fan Shengjun. Iniwan niya ang pavilion kasama si Linfang at nagtungo sa makajos na bundok. Ang Godly Mountain ay isang bundok sa likod ng God Sect. May meeting pavilion sa taas. Hindi alam ni Linfang ang tungkol dito. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating sina Linfang at Fan Shengjun sa tuktok ng bundok at sa loob ng pavilion. Medyo malaki ang pavilion. Ito ay mas malaki kaysa sa mga ordinaryong pavilion, at may mga magagandang piraso ng muebles na gawa sa sandalwood. May malaking mesa, at mga upuan para kay Dishu, Bodhidharma, Han Xianzi, Zuan Yuan mo, at Fan Shengjun. Maaga kami, pero normal lang. Laging si Dishu ang huling dumarating. Sabi ni Fan Shengjun, nakangiting walang pakialam. Tumanggo si Linfang at umupo sa isang upuan. Natigilan si Fan Shengjun nang makita niya ang upuan na inuupuan ni Linfang, ngunit hindi siya umimik, ngumiti lang siya sa amusement. Pagkatapos ay umupo siya sa upuan sa hilaga ng silid. Umupo si Fan Shengjun. Pagkatapos ay kumislap ang mga ilaw sa labas. Dumating ang isang matandang lalaki, si Zuan Yuan mo. Patriarch, Linfang, hindi, ang ibig kong sabihin ay tiyo. Pagbati.